Ito matagal nang pinag-uusapan to at matagal nang maraming nagsasabi na si Ezekiel daw ay nakakita ng alien spaceships noong unang panahon mga tol. Si Propeta Ezekiel. Ang title nga nung isang libro ay The Spaceships of Ezekiel. No, ano ba talaga katotohanan doon? Nagpakita ba sa kanya ay anghel na sugo ng Panginoong Diyos? Kasi sabi kung mababasa mo daw sa Bible, ang paglalarawan sa isang anghel, iba-iba eh. 'Di ba? Hindi siya katulad ng mga nakikita natin sa drawing, sa paglalarawan na maamo, maganda. Though may mga anghel na parang tao din ang itsura, pero merong mga anghel na makatatakot kasi itsura, merong 3 muka, merong aasyam na pakpak, mga ganun, 6 na pakpak mga tol. So eto alamin natin no, mula kay Extraordinaryo. Pero konting ano lang no, konting disclaimer lang. Hindi lahat ng maririnig natin ay pwedeng sang-ayunan natin. Hindi lahat ng maririnig nating information ay pinatototohanan natin o pinasisinungalingan mga tol. Meron tayong kanya-kanyang paniniwala, meron kanya-kanya tayong pananampalataya at hindi tayo para magsiraan ngayon. No? Hindi ito yung programang para doon sa mga bagay na ganun. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ano ang gagawin mo kung malaman mo na noong unang panahon ay may isang propeta na nakaengkwentro ng isang nilalang na nagmula sa ibang planeta? At paano kung malaman mo na ang Diyos na sinasabing makapangyarihan ay gumagamit pala ng isang sasakyan upang makapaglakbay sa iba't ibang sulok ng kalawakan? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Sa pagpasok ng modernong panahon, libo-libong kaso na ng UFO sightings mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naitatala taon-taon. Nagsimulang dumami ang mga UFO na namamataan sa daigdig matapos magpasabog ng atomic bomb ang Estados Unidos sa mga bayan ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong 1945. Ngunit sa mga hindi nakakaalam, ang mga UFO na ito ay matagal nang bumibisita sa daigdig. Sa katunayan ay maraming sinaunang European painting ang nagpapakita ng mga larawan ng mga UFO. Katulad na lamang ng isang ito na kung saan makikita ang isang UFO na lumilipad sa himpapawid. At kapansin-pansin din ang isang lalaki na nakatanaw sa UFO na ito. Nakatanaw na ganun. Ang isang ito naman na kung saan makikita ang larawan ni Jesus na nakapako sa krus at sa likuran nito ay may 2 UFO na may sakay na mga nilalang. Sa bansang Japan ay mayroon silang tinatawag na Otsurobuni. Ito ay isang disc-shaped flying object na natagpo ang palutang-lutang sa dalampasigan ng Hitachi province noong unang panahon. Yung salitang alien, di ba? Parang modern na term yan para sa mga extraterrestrial o yung mga nilalang na hindi taga rito sa mundo. Kasi yung alien ginagamit din yan para sa mga banyaga o mga foreign na hindi naman tubo sa isang lugar na kung saan siya nandoon. For example, yung mga pumupunta ritong mga foreigner dito sa Pilipinas natin, dito sa bansa natin, tapos wala silang sapat na papeles, di ba ang tawag sa kanila illegal alien, yung mga namamalagi dito pero wala silang sapat na dokumento. So yung term na yun ay ginagamit para doon sa mga hindi katutubong taga rito. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, 'di ba kasi ang laging tanong tayo lang ba ang mga tao ang bukod tanging nilikha ng Panginoong Diyos? 'Di ba? Tayo lang ba ang bukod tanging mga tao? Doon sa bagay na 'yon, syempre hindi ako naniniwalang tayo lang. Kasi unang-una nga, bago pa tayo likhain, may mga kasama na siya eh. Kaya nga sinabi niya, 'di ba? Likhain natin. 'Di ba may kasama siya, may kausap siya mga tol eh. Likhain natin ang tao ayon sa ating imahe, 'di ba? So may mga kausap siya doon. So bago pa tayo mga tao, mga tol, meron na siyang mga naunang likhain. Yun yung mga tinatawag na ating mga anghel niya sa langit. Hindi basta 1, 2, 3, libo-libo yan, napakarami niyan mga tol. 'Di ba yung iba isinusugo niya pa. So kung ang tanong natin, tayo lang ba ang nabubuhay dito sa mundo at wala na sa ibang lugar? Meron. So yung tinatawag nating extraterrestrial na kung sakali pumunta rito sa lupa galing sa langit at ang term na gagamitin mo sa kanya alien, hindi anghel, hindi sugo ng Diyos, malamang alien nga ang tingin mo sa kanya, 'di ba?
At saka yung itsura nila, kung titignan mo yung paglalarawan sa Bible, kung ano yung itsura nila, di ba? So tuloy natin to. Sa bansang India naman, mayroon silang tinatawag na Vimana. Ayon sa kwento ng Mahabharata, ito ay ang sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng kanilang mga Diyos noong unang panahon. At sa mga hindi nakakaalam, ang biblical figure na si Haring Solomon ay pinaniniwalaan din na nagtataglay ng isang ancient flying machine. At ang flying machine na ito ang kanyang ginagamit upang makapaglakbay sa malalayong lupain ng Africa. Ang mga sinaunang kwento na may kaugnayan sa mga matatandang relihiyon ay tila nagmumungkahi na noong unang panahon pa man ay namamataan na ng sangkatauhan ang mga UFO na ito na bumibisita sa daigdig. Sa katunayan, maging ang mga propeta ay may nakaengkwentro na ring mga UFO noong unang panahon. At malinaw nila itong inilarawan sa kanilang mga kasulatan. Ngunit bakit kaya ang pagpapakita ng mga UFO na ito noong unang panahon ay tila may direktang kaugnayan sa mga sinaunang relihiyon at sa mga sinaunang Diyos ng sinaunang panahon? Ito kaya ay nagkataon lamang? O baka naman may kaugnayan ang mga UFO na ito sa Diyos na tinutukoy sa Biblia? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang Diyos na tinutukoy sa Biblia ay gumagamit pala ng matataas na uri ng teknolohiya? Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat babaligtarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Sa Book of Ezekiel ay makikita natin ang isang kakaibang engkwentro na naranasan ng propeta. Dito ay inilarawan niya ang isang pambihirang sasakyan na kanyang nakita sa desyerto. Ito ay may kakayahang lumipad at nagtataglay ito ng 4 na gulong. Si Ezekiel ay isa sa mga high priest sa templo ng Jerusalem. Sa kanyang panahon, ang Jerusalem ay inatake ng mga Babylonians. At matapos ang pag-ataking ito, dinakip ng mga Babylonians ang mga Israelita at kabilang si Ezekiel sa mga ito. At dahil dito ay naging alipin ang mga Israelita sa lupain ng Babylonian Empire sa loob ng mahabang panahon. Isang araw ay nagtungo si Ezekiel sa Ilog Kabor upang siya ay magpahinga at makalanghap ng sariwang hangin sa tabing ilog. Ngunit makalipas ang ilang oras habang siya ay nagpapahinga roon ay mayroon siyang narinig na napakalakas na tunog na nagmumula sa kalangitan. Habang nakatingin ako, may nakita akong bagyong paparating mula sa hilaga. Kumikidlat mula sa makapal na ulap kaya nagliliwanag ang paligid. Tila kumikinang natanso ang kidlat sa gitna ng ulap. At sa gitna ng ulap na ito, ay may nakita akong 4 na nilalang na parang mga tao. Ngunit bawat isa sa kanila ay may 4 na muka at 4 na pakpak. Yun nga, Tuwid ang kanilang mga anghel. Diba? 4 na muka at 4 na pakpak. May mga parang ano yan hierarchy, mga ganyan. No, tuloy natin. May 4 na muka at 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay tila paa ng mga baka. At kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao, na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Patuloy na inilarawan ng propeta ang kanyang nakita. Sa harap ay mukha silang tao, at sa kanan naman ay mukhang leon. Sa kaliwa ay mukhang toro, at sa likod naman ay mukhang agila. Mas naging interesante pa ang kanyang paglalarawan sapagkat ayon sa propeta, sa ilalim ng mga nilalang na ito ay makikita ang 4 na gulong na nakasayad sa lupa na tila ang bagay na kanyang inilalarawan ay isang uri ng sasakyan. At sunod niyang inilarawan ang anyo ng mga gulong na ito. Ang mga gulong na ito ay balot ng mga mata, at ito ay kumikislap na tila bato ng beril. Mayroon itong gulong sa loob ng gulong, at nagagawa nitong magpunta sa lahat ng direksyon ng hindi bumabaling. Sinabi rin ni Ezekiel na sa tuwing magsisiangat ang mga nilalang na may pakpak ay nagsisiangat din ang mga gulong nito. Sa madaling salita, kahit saan mang direksyon magpunta ang mga nilalang ay doon din magpupunta ang mga gulong nito. Sunod niyang inilarawan ang ingay na nililika ng bagay na kanyang nakita. Sa tuwing lumilipad ang mga buhay na nilalang, ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay lumilikha ng napakalakas na tunog. Isang ugong na maihahambing sa ingay ng rumaragasang tubig ng talon. Matapos ilarawan ni Ezekiel ang haligi at gulong nito ay sunod naman niyang inilarawan ang bagay na matatagpuan sa ibabaw nito. Sa ibabaw nito ay nakita ko ang isang trono, at tila may isang tao na nakaupo sa tronong iyon. Sunod naman niyang inilarawan ang anyo nito. Ito ay tila isang kumikinang na metal sa taas na bahagi, at nagliliwanag na apoy naman sa ibabang bahagi. Ilang saglit pa, ang tao na kanyang nakitang nakaupo sa ibabaw ng sasakyang ito ay nagsalita. Ayon sa propeta,
Ganon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, at nang makita ko ito ay napaluhod ako, at narinig kong may tinig na nagsasalita sa akin. Hindi natin maiiwasang tanungin kung ano nga ba talaga ang nakita ng propetang si Ezekiel, at kung bakit sobrang kakaiba ng bagay na ito at hirap na hirap siyang ilarawan kung ano ang itsura nito. Basta ang malinaw dyan, di ba? May kamay na parang sa tao, may mukha na parang sa tao sa unahan, sa kanan leon, sa kaliwa toro, sa likod naman agila, tapos may mga pakpak. So yung mga pakpak, hindi niya pagkakamalang Elis yun, kasi pakpak nga eh. Alam niya naman siguro kung ano ang pakpak, may mga ibon naman dyan ng panahon na yan, di ba? So alam niya kung ano itsura ng pakpak. So may mga gulong daw, tapos sa loob ng gulong ay may parang gulong din, 'di ba? So yun na nga no, yung mga naglarawan, mga nag-illustrate ng mga tao doon batay doon sa nakasulat, ipinakita nila kung ano itsura. Tapos napapalibutan daw ng mga mata, 'di ba? Tapos sa ibabaw doon ay may nakita siyang parang trono at parang may nakaupo doon. Yun ang sabi niya. So ano kaya yun mga tol, no? Ayon sa mga biblical scholar ay inilalarawan ni Ezekiel ang isang vision mula sa Diyos. Sumisimbolo umano sa kakaibang paglalarawang ito ang walang kapantay at komplikadong kakayahan ng Panginoon. So vision yon ni Ezekiel, no? Kumbaga parang pangitain niya. Isa umanong presensya na hindi basta-basta mauunawaan ng tao. Tama. Ngunit may ilang matatalinong tao tulad ni Eric von Daniken na naniniwala na ang bagay na nakita ng propetang si Ezekiel ay hindi isang vision mula sa Diyos. Si Eric von Daniken na putik. Pagkat maraming mga patunay sa kwento mismo ni Ezekiel na nagmumungkahi na ang kanyang inilalarawan ay hindi isang aparisyon mula sa Diyos kundi isang uri ng unidentified flying object. Okay. Dahil sa kwentong ito ng propetang si Ezekiel ay may nabuong tanong sa isip ni Eric von Daniken. Ayon sa kanya, kung tunay na makapangyarihan ang Diyos at siya ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras, bakit nito kakailanganin ng isang trono na may 4 na gulong upang makarating sa kinaroroonan ni Ezekiel? At kapansin-pansin din na sa lahat ng mga propeta ay tanging si Ezekiel lamang ang nagbibigay ng ganitong klaseng paglalarawan tungkol sa Diyos. Ang paglalarawan ng Diyos ay nakaupo sa isang tronong nakakalipad at may 4 na gulong. Sinubukan isali ni Eric von Daniken ang kwento ni Ezekiel gamit ang ilang modernong salita, sapagkat sa ganitong paraan ay magagawa nating intindihin kung ano ba talaga ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel. Dahil kahit pa detalyado kung magkwento ang propetang si Ezekiel ay kulang pa rin ang kanyang bokabularyo upang tumpak na ilarawan ang sasakyan o UFO na kanyang nakita. Sapagkat noong mga panahong iyon ay wala pa ang mga modernong salita tulad ng mga LSE, driver seat, piloto, at makina na pwedeng gamitin ni Ezekiel upang ilarawan ang kanyang nasaksihan. Yun nga no, yun yung sinasabi ni Von Daniken. Nakala ko matalino to si Von Daniken. Biruin mo, ang sabi ni Ezekiel, pakpak. Pero ang sinasabi ni Von Daniken, dahil wala pa naman daw salitang LSE nung araw na yon, nung mga panahon na yon, hindi niya matukoy na yung nakikita niyang LSE na umiikot, ay pakpak ang sinabi niya. So pakpak daw. Malamang noong mga panahon na yon, may ibon na yun. Di ba? May ibon na noong mga panahon na yan. So alam ni Ezekiel kung ano ang pakpak. Hindi, pwede naman niya sabihin isang metal na umiikot. Di ba? LSE talaga yon, di ba? Isang metal na umiikot. And sinabi niya pakpak eh. Di ba? So pakpak. May kukumpara niya yun sa anong itsura ng nakikita niyang pakpak. Kasi sabi niya nga, di ba? Meron silang mga kamay na parang sa ibon, parang sa tao, 'di ba? May mga paa nila parang sa toro. Yung muka, yung harapan ng muka parang sa tao, yung sa gilid, yung sa kanan leon, sa kaliwa toro, yung sa likod naman ay agila, 'di ba? Tapos sinabi niya may mga pakpak. No, ano pa ba ibang pakpak na pwedeng itukuyin ni Ezekiel, 'di ba? So nagbigay na lang ng si Von Daniken, no? Nagbigay na lang siya ng sarili niyang explanation para maipaliwanag niya na alien nga talaga tong mga ano talaga yan. Pero bakit nga ba nagpakita ang Panginoong Diyos ng ganitong vision o tawag dito basta nagpakita ng vision kay Ezekiel? Meron sigurong kadahilanan yan mga tol na depende kung sino ang pakikinggan mo, no? Pag mga scholar sa Bible, ganito ang explanation mo. Pero ayaw mong tanggapin yan nang gusto mo alien. So hahanap ka ngayon ng mga mag-e-explain na alien nga talaga yon, no? So pwede naman nating sabihin mga anghel. Yun na nakapalibot doon sa Panginoon di ba? Mga anghel yun. Katulad na lamang nung merong mga pakpak, tapos may mga ganong muka, di ba? Tuloy natin.
Ayon kay Eric Van Daniken, nang sinabi ni Ezekiel na nakita niya ang 4 na nilalang na may kakayahang lumipad at may pakpak, ay posibleng ang tinutukoy ni Ezekiel dito ay ang 4 na haligi ng spaceship na kung saan nakakabit ang mga LSC nito. Ito ay ang pwedeng paliwanag kung bakit naiingayan si Ezekiel tuwing ang bagay na ito ay lumilipad. Nang sinabi naman ni Ezekiel na mayroon siyang nakitang trono sa ibabaw nito. Ang tinutukoy niya rito ay ang driver seat kung saan nakaupo ang piloto na nagmamaneho ng spaceship na ito. At kung inilalarawan niya ang bagay na ito na maingay sa tuwing lumilipad, posibleng ang bagay na ito ay gumagamit ng makina o LSC. At kung gagamit tayo ng sentido komon, ang bagay na ito na may 4 na gulong at may tao na nakaupo sa ibabaw nito ay walang duda na ang inilalarawan ng propeta ay isang uri ng sasakyan at ang tao na nakita niya na nakaupo sa taas nito ay ang nagmamaneho o ang piloto ng sasakyan. Kasi totoo naman na may trono ang Panginoong Diyos eh. Diba ilang beses naman niya nababanggit sa Bible na talagang may trono eh. Pero yung pakpak, tapos sasabihin mong LC, dahil hindi pa daw alam ni Ezekiel ang tawag sa LC nung araw na yon. So pakpak na lang ang tinawag niya sa LC, 'di ba? Kung makakakita ka ng LC, kahit na hindi mo alam ang tawag doon, halimbawa for example, nakakita ka ng LC, hindi mo alam kung ano tawag, hindi mo alam kung anong bagay 'yon, 'di ba? Hindi mo siya tatawagin pakpak kasi alam mo kung ano itsura ng pakpak, 'di ba? So sabihin mo na lang isang mahabang tela bakal na umiikot ng mabilis. LC yun, malamang. Pero iba ang pakpak, iba ang description ng pakpak. Ang NASA engineer na nagngangalang Joseph Blumrich ay determinadong pabulaanan ang kontrobersyal na teorya ni Eric Von Daniken. Parang ano yun sa eroplano. Di ba eroplano, merong mga pakpak yan Yung nakaganon, di ba? Ganon ang eroplano, may pakpak yun ang pakpak ng eroplano. Pero iba pa rin yung LC. Kasi pag sinabi mong LC, alam mo na yan, mabilis na bagay umikot yun. Sasabihin siguro ni Ezekiel, merong mga bagay na napakabilis umikot, 'di ba? At yun ang nagiging dahilan ng paglipad. Pero pakpak ang sinabi kasi talaga ni Ezekiel, mga tol 'di ba? Ang hirap. Iisipin mo na kung meron kang sentido komon. Kung meron kang sentido komon, hindi mo sasabihing pakpak yung bagay na ganun kahit na hindi mo alam kung anong tawag sa LC. Ang sasabihin mo siguro ang description mo doon isang bakal o isang bagay na mabilis ang pag-ikot. 'Di ba? Isang bagay na mabilis ang pag-ikot. Yun ang pinakamadaling description doon sa LC kaysa sabihin mong pakpak. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni Joseph kay Eric Van Daniken na imposibleng magkaroon ng spaceship o UFO sa anumang biblical narrative dahil ito ay isinulat ng mga sinaunang tao. Dahil dito ay binasa ni Joseph Blumrich ang kwento ni Ezekiel. At laking gulat nito ng kanyang matuklasan, na ang bagay na inilalarawan ng propeta ay isang ang uri ng sasakyang panghimpapawid o isang spaceship. Ayon pa sa kanya, gamit ang mga detalyeng ibinigay ng propetang si Ezekiel ay magagawa nating iguhit kung ano ang itsura ng spaceship na kanyang inilalarawan. At dahil dito ay pinag-aralang maigi ng NASA engineer ang kwentong ito ni Ezekiel. Binawasan nila ang religious thinking at superstition sa narrative na ito at pinalitan nila ito ng modernong pag-iisip. Matapos ito ay nagawa nilang isulat ang isang libro na pinamagatang The Spaceship of Ezekiel. At ang larawan sa cover ng librong ito ay ang imaheng nabuo noong suriin nila ang kwento ng propeta. O, di ba? Nawala yung mukha ng tao, nawala yung parang kamay ng tao, di ba? Sabi ganon, may parang mukha ng tao, sa kanan ay parang mukha ng leon, sa kaliwa ay parang mukha ng toro, at sa likod ay parang mukha ng agila. At meron silang mga kamay na parang sa tao. Pero dito sa drawing nila, nawala lahat yun, mga tol. Pinalitan na lang nila na pagkakaintindi nila para ipilit nilang spaceship nga talaga yun. Aeroplano nga talaga yun. UFO nga talaga yun. Diba? Ang linaw-linaw naman ng pagkakasabi ni Ezekiel Diba? Meron silang muka sa harapan na parang sa tao. Asan ng muka rito na parang sa tao? Sa kanan ay mukha ng leon. Malamang alam naman ni Ezekiel kung ano ang itsura ng leon. Ano ang itsura ng toro at ano ang itsura ng agila. Diba? Doon sa kabila. At malamang alam niya kung ano ang pakpak. Kaya paano niya mapagkakamalang LC yan? Asan ng mga mukha ng tao, leon, at saka kamay na parang sa tao? Diba? So ano mas paniniwalaan nyo? Etong sinasabi nitong mga to, nito ni Joseph F. Blumrich, na ganito daw ang itsura nun. Yung drawing, diba?
Inalis ni kasi nila yung mga religious narrative eh. Basta ang gusto nilang paniwalaan, eto yung nakita ni Ezekiel. 'Di ba? Asan nga diyan? Napakalayo na niyan kasi dun sa description eh. 'Di ba? Napakalayo na niyan sa description talaga. Ito ay ang imaheng nabuo nung suriin nila ang kwento ng propeta. Ito ang pinaniniwalaang tunay na itsura ng spaceship na inilalarawan ni Ezekiel sa kanyang kwento. 'Di ba? Kahit ikaw eh, pinuputol-putol natin para mas lalong tumanim sa isip ninyo ah. For example, ikaw, isa kang mangmang na tao. For example, hindi naman sobrang mangmang ah. Yung tipong konti pa lang yung kaalaman mo sa mundong ibabaw. Tipong ganun. Tapos makikita mo to. Paano mo ngayon masasabi na meron silang mga kamay na parang sa tao? Asan? Ito ba sa tingin mo ido-drawing nung alam mo yun sa mga kaso, 'di ba? I-describe mo kung ano yung itsura tapos ido-drawing nung artist, 'di ba? May mga ganon. I-describe mo kung ano yung itsura nung nakita mo tapos ido-drawing nung artist. Siyempre sasabihin mo, meron po silang kamay na parang sa tao. Drawing ng artist wala eh oh. Sa harap ay mukha ng tao, sa kanan niya ay mukha ng leon, sa kaliwa mukha ng toro at sa likod ay mukha ng agila. Nawala rin eh no? Sabi mo hindi totoo yan nakita mo. Tapos meron po silang pakpak. Asan yung pakpak pinalitan mo ng LC? So maling-mali itong na to, itong drawing na to kaysa dun sa dinidescribe ni Ezekiel, 'di ba? Napakalayo niyan. Ito para talaga patunayan lang nila na yung nakita ni Ezekiel si Ezekiel lang nakakita, hindi naman kayo eh. 'Di ba? Bakit nyo binabaliwala yung ibang description niya? Mayroon itong 4 na haligi na gawa sa metal na kung saan nakakabit ang mga LSC o pakpak nito. Mayroon din itong driver seat sa ibabaw at posibleng ito ang trono na nabanggit sa kwento ni Ezekiel na kung saan niya nakita ang nilalang na nakaupo. At gamit ang paglalarawan ni Ezekiel sa isang espesyal na gulong na kayang makapunta sa lahat ng direksyon ay nagawang buuin ni Joseph Blumrich ang tinatawag na Omni-Wheel. Ito ay isang uri ng interlocking wheels na hindi lang atras-abante ang kayang gawin. Dahil nagagawa rin itong makapunta sa lahat ng direksyon ng hindi bumabaling. At ito ay katulad ng inilalarawan ng propetang si Ezekiel. Malabo. Asan yung napapalibutan daw ng mga mata? So si Ezekiel hindi niya alam kung ano itsura ng mata. Sabi niya napapalibutan ng mata eh. Sa loob ng gulong ay meron pa daw gulong. Asan? At sa mga hindi nakakaalam, ginagamit na ng mga scientist ngayon ang ganitong klaseng gulong sa maliliit na autonomous robots. Malabo pa rin. At pinaniniwalaan rin na balang araw, ang Omni-Wheel na rin ang gagamitin sa mga sasakyan at sa mga robot na ipinapadala sa ibang planeta. Napakadetalyado ng paglalarawan ni Ezekiel sa mga gulong na ito. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito, na parang bato ng beril, at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong na naka-cruise sa loob nito. Oh, naka-cruise sa loob. Kapansin-pansin na inilarawan ni Ezekiel ang gulong na ito sa elementong beril. At sa mga hindi nakakaalam, ang elementong beril ay mas kilala bilang beryllium aluminum. Ang beryllium ay isang magandang klase ng metal. Madalas itong gamitin ng mga scientist dahil tumatagos ang X-ray sa metal na ito. At ginagamit rin ng mga militar ang espesyal na metal na ito sa kanilang mga armas at sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ginagamit ito sa paggawa ng mga missile, mga nuclear bomb, communication satellites, mga eroplano, at iba pang uri ng mga sasakyang panghimpapawid. Posible kaya na ang mga bagay na ito ay ang nagpapatunay na ang inilalarawan ni Ezekiel sa kanyang kwento ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid o isang spaceship. Yan, so sa bagay na to mga tol, iwan ko sa inyo kung ano naman ang inyong komento. Saan kayo mas maniniwala mga tol? Yung sinabi, yung dinescribe ng mga nagsabing spaceship nga yung nakita niya. Pwede naman talagang sasakyan yun mga tol eh. 'Di ba? Kasi sino ba yung isang lingkod ng Panginoong Diyos na kinuha, sinama na ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy na karwahe? 'Di ba? Meron din naman ganun talaga nangyari. Pero etong nakita ni Ezekiel mga tol, napakalabo talaga dito sa dinidescribe mga tol nitong mga mga matatalino daw kuno. 'Di ba? Napakalayo naman kasi talaga ng mga dinidescribe, sabi nga napakadetalyado nga daw ng pagkaka-describe ni Ezekiel eh. Kaso, yung drawing na nila o nung ginawa na nila ng modelo, wala na, ang layo na dun sa description ni Ezekiel. Nawala na yung mukha ng tao, nawala na yung kamay na parang sa tao,
Nawala na yung mukha ng agila, 'di ba? Mukha ng toro, mukha ng leon, pinalitan ng ganito 4 na haligi na may hélice, 'di ba? Kapag ang isang tao ay relihiyoso, iisipin nito na ang kwento ni Ezekiel ay isang banal na aparisyon ng Panginoon kahit pa sinabi ng propeta na mayroon itong 4 na gulong. Sapagkat ang ideyang ito ay taliwas sa kanyang kaalaman at paniniwala. At kung ang isang tao naman ay maraming alam sa sasakyang panghimpapawid at may malawak na pag-iisip, iisipin nito na ang bagay na inilalarawan ng propeta sa kanyang kwento ay isang uri ng sasakyan na nakakalipad. Totoo naman tong sinabi ni Extraordinaryo, mga tol. Pero paano pag ikaw ay relihiyoso tapos naniniwala ka rin sa posibilidad na meron talagang mga spaceship na ganito? Katulad ko, mga tol, ako relihiyoso ako pero naniniwala ako na posible may mga ganitong spaceship na nung unang panahon kasi mahilig tayo sa mga ganitong alien eh. Pero wag tayong lalayo doon sa description ni Ezekiel. 'Di ba? Wag tayong lalayo doon sa description ni Ezekiel. Kahit balikan natin ng paulit-ulit, napakalayo pa rin talaga ng description ni Ezekiel dito sa ipinapakita nitong mga taong to, no? Ito ang dahilan kung bakit nakikita ng mga tao ang kwentong ito sa magkakaibang mata. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Alright, so anong masasabi ninyo, mga kapatid, dito sa video na napanood natin? Comment kayo sa ibaba. Sa tingin nyo ba tama at accurate yung modelong ginawa nila kesa doon sa nakita talaga ni Ezekiel? Kung ako tatanungin, no, hindi eh, napakalayo talaga. Ang daming detalye na ibinigay ni Ezekiel na inalis nilang lahat para lang talaga mag-fit doon sa sinasabi nilang spaceship. So hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Huwag kang palilito. Peace out.